Alright mga kapatid, welcome back po sa ating Coach Haji Vlog. Salamat po sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po ang subscription, kahit yung like na lang at comment sa baba, masaya na po tayo. Basta lahat po ng nag-comment at lahat nag-views at nag-subscribe, thank you. Sobrang na-appreciate ko po ang lahat ng yun. Salamat po. Sana po pagpalain po tayo ng Diyos. Ang tatalakayin po natin ngayon at bibigyan ng reaction yung inilabas na dokumento ni Maharlika na idinibang ng PDEA. Yun po yung ating pag-uusapan po ha. Yung ganong kaganapan kagabi. At dinibang nga po ng PDEA pero may sagot po ang vlogger na si Maharlika. Bigyan natin ng reaction po yan. Okay? At isa pa, yung mga supporter ng DDS ni Duterte, inahamon ang kasalukuyang administrasyon na to na kasuhan si Maharlika. Bakit? Biruin mo, Duterte supporter, inahamon na kasuhan si Maharlika. Dapat ang maghahamon nito yung BBM supporter to eh. Kasuhan nyo, dapat yan. Pero bakit ang Duterte supporter ang naghahamon sa kasalukuyang administrasyon na kasuhan nyo o sa PDEA na kasuhan nyo si Maharlika? Diba? Parang baliktad, diba? Nag-expose itong si Maharlika. Loyalista po ito ha. Hindi po ito DDS. Loyalista po ito ni Marcos Jr. Itong si Maharlika. Pero, diba? Nagpalit nga po, diba? Pero nananawagan ngayon yung DDS na kasuhan nyo po si Maharlika. Pero pag-uusapan natin po yan, yung debunk ng PDEA at yung sagot naman ni Maharlika. Okay? Salamat po at God bless po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung sa iba't ibang dakong mundo, kung anong oras man o kultura na klase, kunya tanghali o gabi, magandang gabi po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo. Dito po sa aming bayang Pilipinas ay 5:30 ng umaga po. God bless po at God bless. Thank you po. Okay po, talakayin po natin. Naglabas ng pahayag ang PDEA regarding doon sa inilabas na dokumento ni Maharlika. Dinibang po nila yan yung pinalabas na dokumento ni Maharlika. Dinibang po ng PDEA na pinasusubbalian na fake news daw po yung inilabas na dokumento ni Maharlika. At huwag daw paniwalaan dahil delikado. At doon sa part ng baba, kasi nakita naman natin lahat yan, doon sa part ng baba, i-mention na rin po dyan yung tinatawag na AI, yung tinatawag na artificial intelligence, di ba? O artificial information na katulad ng mga picture, videos na pwedeng i-edit o pikein, di ba? Mapeke yan. Yan, nilabas nila. Kasi yung AI po talaga, mga kapatid, ngayon lang po yan. Yung inilabas na dokumento ni Maharlika, 2012. Wala pa pong AI niyan. Ngayon lang lumalabas yung mga AI na yan na kayang pikein yung lahat ng mga dokumento regarding doon. Yun yung debunk ng PDEA doon sa inilabas na dokumento ni Maharlika. Mabigat po yan talaga. Sobrang bigat yan. Nasabihin na peke. Di ba? Tama po. At saka yan, bagay na yan. Yung tinatawag na ganyang situation na naglabas ng dokumento ng PDEA. PDEA, papel po yan. Pineke po yan. Hindi po yan libel. Iyan mas mabigat pang kaso. Fraud po yan. Yan. Mas mabigat pa sa libel. Di ba? Ito, palalagpasin nyo ba ito? Di ba? Pineke. Falsification of public document. Dokumento po ng PDEA yan. Kung totoo nga na pineke ni Maharlika, ba't hindi nyo kasuhan? Maliwanag po yan. Kasuhan nyo po. Diba? Kung totoong peke yan, papayag ba kayo na isang dokumento na nagmumula sa inyo ay pineke? Di ba? Dapat
may action kayo dyan. Hindi yung i-debunk nyo lang yan. Dapat mayroon kayong gawin action. Bakit? Dokumento po ng PIDEA yan. Kung totoong pineke nga po. Diba? Kasuhan nyo. Maliwanag po yan. Ang inaakusahan dito po, hindi po isang ordinaryong tao. Ang inaakusahan ni Maharlika ay presidente ng Pilipinas. Isa ay siya sa pinakamataas na namumuno dito sa ating bayang Pilipinas. Di ba? At pangalawa, pineke nga daw yung dokumento ng PIDEA. O, sabihin natin peke yan o pineke siya. O ba't hindi nyo idemanda? Di ba? Idemanda ng PIDEA yung mga bagay na dokumento yan. Bakit? Maraming maniniwala. O, maraming nanonood. Kung talagang pineke yan, demanda nyo. Ganun lang kasimple po yan. Di ba? Dokumento nyo po yan. At yung nakita ko doon sa inilabas, na 3 papel daw yan eh. Kung talagang pineke yan, may mga tama pa ng stapler eh. Kaya nga pinasusubalian ni Maharlika eh. Talaga daw na original. Ang copy niya nandito sa Pilipinas, ipinadalan sa kanya. May pinakita pa yung mga pinagtamaan ng stapler. O di ba? Kaya yung debunk ng PIDEA, dapat, hanggang doon lang po ba? I-debunk nyo lang po. Kibit-balikat lang po kayo dyan. Sasabihin nyo lang peke. Di ba? Oh. Di ba isang kasong malinaw yan? Na yung dokumento nyo, inilalabas na peke o sinasabi nyo na peke yung present ni Maharlika. Di ba dapat nyong asuntuhin yan? Dahil hindi pangkaraniwan tao ang inaakusahan. Presidente po ng Pilipinas. Oh, idemanda nyo po yan. Ganyan. Kaya nga po, nagtataka po ako, di ba? Ito, nagtataka ako, di ba? Yung mga supporter ng Duterte, yung ang nananawagan ng idemanda, iasunto si Maharlika. Samantalang yung supporter nitong Marcos, di ba? Wag daw. Ano baliktad, di ba? Tapos naglabasan, supporter daw ni Duterte, si Maharlika. Mali po. Supporter ng Marcos po yan, Junior, si Maharlika. Nagkaroon lang, nagpalit lang, bumaliktad lang sa mga kaganapan. Oh, pero ngayon, ang nananawagan na, kasi inaakusahan po ang presidente natin. Inaakusahan ng Pangulo. Oh, dapat, di ba, kung sa realidad, dapat ang magsisigaw ngayon yung mga Marcos supporter na idemanda nyo po yan kasi sinisiraan po kayo. Pineke po yung dokumento ng PIDEA. Di ba? Malinaw po yan, di ba? Pineke niya. Kasi nilalabas nga ng PIDEA na peke daw po. O, pineke niya yung dokumento. Falsification of public document po yan. Dokumento ng PIDEA yan. Pineke daw. O bakit hindi kayo nagsisigaw na idemanda si Maharlika? At ang lumalabas pa, yung mga DDS pa o mga supporter ni Duterte, ang nananawagan na idemanda nyo po si Maharlika. Bakit? Ito, sagot. Bakit nananawagan yung Duterte supporter na idemanda si Maharlika? Kasi doon sa demanda, doon lang magkakaalaman kung totoong peke o hindi yung dokumentong inipresent ni Maharlika. Di ba? Bakit? Doon lang masusuri ng eksperto kung talagang peke yung dokumento. Hindi sa katulad ngayon na marami nagsasabing fake news. Hindi sa katulad ngayon na pineke daw yung dokumento. Wala pang makakapagsabi niyan. Bakit? Hindi pa nga po nasusuri yung dokumento ng mga eksperto regarding dyan sa dokumento na yan. Kaya sa pamamagitan ng pagdidemanda kay Maharlika, magkakaalaman, magkaka-present ng mga ebidensya at susuri doon sa dokumento na i-present niya kung totoo o hindi. Kaya nga yun nga ang panawagan ng mga
supporter ng Duterte, DDS sinasabi nila, na idemanda nyo na si Maharlika para magkaalaman na. Tama po yun. Magkaalaman na kung peke o hindi. Di ba? Dahil doon sa pagsusuri ng mga eksperto regarding doon sa dokumento, susuriin po yan ng mga expert regarding sa dokumento, yung mga magagaling sa dokumento. Di ba? O. Kaya nga hinahamon sila. Idemanda nyo na kagabi. Hinamon sila. Yun. Yung, di ba, naglabas ng debunk yung PDEA regarding doon. At yung sa marking ng baba, inunahan na nila. Di ba? Na ito'y sanhi o ito'y makabagong tinatawag na yung artificial AI, yung AI. Inunahan na nila. Kasi hindi naman talaga video pa pinalalabas ay i-present ni Maharlika. Hindi pa video eh. Dokumento pa lang. Pero sa part ng baba ng PDEA, yun na, yung AI. Kasi yung nilabas ni Maharlika ay 2012 document ng PDEA. Ay yung AI, wala pa po nun. Ang AI ngayon lang po yan. Oh, inunahan nila. Kasi yung pagpipeke ng video, di ba? Tapos ng mga picture niya, yan. Iyan yung tinatawag pag-editing, di ba? Oh, yung mga naglalagay ng mga na babaguhin katulad nung ginawa sa kwan. Present din ni Maharlika yung nangyari sa PCSO, kung sino nanalo, di ba? Editing yon, edited yon. Yung inilabas nila doon. Yun yung tinatawag na AI. Ine-edit. Wala pang ine-edit, o di ba? Yung part ng ibang mga dokumento na binago, di ba? Di ba? Sila yung picture ni nakita ko yung picture ni First Lady. Dito mataba, dito payat. Iyon. AI po 'yun. Editing 'yun, edited 'yun. Di ba? Yung video pag inedit mo 'yan, pinutol-putol mo 'yan at makakuan AI 'yan. Di ba? Artificial information o artificial internet kuan ako siya na technology, di ba? Mga kuan na 'yan, makabago. Yan sinatawag na AI. Oh, sino na naglabas niyan? 'Di ba? Itong kasalukuyang administrasyon. Nanalo sa loto, hindi naman pala inedit. Yun po yung tinatawag na AI. Pero yung nilabas ni Maharlika na dokumento, walang edit po yun. Oh, 'di ba? Sino nagsabi sila doon na yung AI, 'di ba? Inunahan nila. Bakit? May part 1, ay part 1 pa lang yan eh, part 2, di ba? Oh, ilalabas. Kaya inunahan na nila si Maharlika regarding doon sa video na bahagi ng AI. Di ba? Inunahan na nila. Hindi nila alam, ay may nakakuha na siya eh. Kumbaga, sabi niya, part 1 pa lang yan. Di ba? Oh. Kaya kung sinasabi nila, di ba? Falsification of public document. Sinasabi ng kwan eh. Kumbaga, peke yung dokumento na yan. Oh. Papayag po ba kayo? Isang ahensya ng gobyerno na nangunguna sa pagsupil o pagsugpo ng illegal na droga dito sa atin, na pepekein yung dokumento nyo. Di ba? Mabigat po yan. At hindi lang po yan libel. Kung marami akong nanood ako gabi, hindi siya libel. Fraud. Mas mataas na kaso kontra sa libel. Dahil piniki mo ko yung dokumento. Oh, bukod doon, hindi pangkaraniwan yung kanyang pinag-aakusahan. Ang inaakusahan po dito ay presidente ng Pilipinas. O, di ba? Napansin nyo? Oh, hindi lang yan isang grupo na inakusahan katulad nung inakusahan nila Kiki Buloy, di ba? Mga kababae, kabataan, di ba? Ito, inaakusahan, presidente. Di ba? O, ang daming naniniwala. Bakit? Mataas yung credibilidad ng part na sinasabi. Hindi po ako, ito po tapatan po tayo. Hindi po ako 100% naniniwala kay Maharlika. Hindi po. Hindi po ako naniniwala ng 100%. Pero sa mga sinagot niya kagabi, parang unti na, di ba? Na
Kita mo yung damdamin, kita mo yung mga sinasabi, kita mo yung kung gaano niya hinamon, di ba? Yun nga, papunta tayo diyan, di ba? Hinamon niya ang gobyernong ito, itong PDEA, Kuting, na idemanda siya. Bakit niya hinahamon na idemanda siya? Ito tanong, bakit niya hinahamon na idemanda siya? Dahil dun lang magkakaalaman kung totoong peke o legit yung dokumento na ipresent ni Maharlika doon sa kaso. Bakit? Masusuri yan ng eksperto. Diba? Sa ngayon, paano mo wala pa nagsusuri yan eh. Diba? Doon sa kaso. Kaya doon ako bumilib eh. Diba? O nga naman. Ba't hindi nyo makasuhan? Kasuhan nyo po. Kaya nga yung mga DDS nananawagan na nakasuhan nyo si Maharlika. Samantala kung tutuusin at kung sa usaping realidad, dapat ang nananawagan ngayon nakasuhan si Maharlika yung mga Marcos supporter. Di ba? Dahil inaakusahan yung pinuno nyo eh. Oh. Inaakusahan. Naglabas ng peking dokumento na isa sa mga ahensya ng gobyerno. Pineke niya. Oh, sagot ng PDEA yan. Oh. Di ba dapat ang manawagan ngayon ng kasuhan si Maharlika ay yung sa side ng Pangulo? Tatanong po tayo, di ba? Oh, kung sa realidad na pag-uusap. Kasi inaakusahan yung pinuno nyo, yung Pangulo nyo inaakusahan. Yung PDEA na inaakusahan na fake yung nilabas ni Maharlika. Oh, ikayo ba na nangunguna na ahensya sa paglaban sa droga? Tapayag ba kayo na akusahan kayo, pikein yung dokumento nyo? O ba't hindi nyo idemanda yan? O, di ba? Demanda nyo. Kaya nga yung mga DDS na nananawagan, nagkaroon ng baliktad na. DDS na ang nananawagan na idemanda nyo si Maharlika. Bakit? Dahil doon lang magkakaroon ng kalinawan. Magkakaalaman doon. Dati ko na rin na-vlog yan. Dahil doon sa demanda, magkakaalaman kung totoo ang inaakusa o hindi. Sa korte magkakalabanan. Diba? Kaya nga inahamon ni Maharlika itong PDEA, si Kuting, si Liza Smag, na idemanda siya para magkaalaman yung dokumentong hawak niya kung totoo o hindi. Mabigat po yan. Diba? Mabigat na panawagan yan. Yung ba? Tanong po ha, papayag yung PDEA na ganyan lang? Ididibang nyo lang? Bikit-balikat lang kayo dyan? Wala kayong gagawing aksyon? Pasusubalian nyo lang? Magpe-press release lang po kayo? Diba? Aba, para sa susunod ng mga pagkakataon, masasabi nila yan na pineke nga kayo ni Juan eh. Ba't hindi nyo dinimanda? Kaya dapat may gawing aksyon ang PDEA on itong si Kuting na maidemanda to si Maharlika. Sa totoong pagkakataon ha, kasi inaakusan nga po siya. Bakit hindi mademanda? Ba't yung isang panig pa ang nananawagan na idemanda? Di ba? At inilabas niya na rin kagabi. Ni-reveal niya rin kung sino yung kasama ni Kuting na babae. Na isang artista. Ni-reveal niya po. Bagamat hindi niya pinangalanan, tukoy. Bakit? Si Terry daw. Alam niyo na kung sino yun. Diba? Padrama-drama pa siya doon. Alam naman natin kung sino yun. Ang matindi dyan, hindi naman taong gobyerno yung babae na o yung artista na yan, 'di ba? Nadadawit, 'di ba? Kaya nga iniiwasan niya sana 'yon eh. Kaso para sa katotohanan, para sa kapanatagan, na totoo yung sinasabi niya. Nagbigay na siya ng clue kung sino yung artistang babae. Maraming nakaalam kung sino yun.
Kaya bahala na po kayo doon. Yun lang po ang ating pinagtataka, di ba? Hinahamon na po ng Maharlika ang PDEA na patunayan nila na peke yung dokumentong inilabas niya. Patunayan nyo. Dahil ito'y hindi pangkaraniwang akusasyon. Ito'y inaakusahan ay isang presidente. Marapat lang na umaksyon kayo. Diba? Lalong higit dun sa, ganun din sa House of Representatives. Diba? Hindi biro po ito. Akusasyon na to. Dapat nagkakaroon na rin kayo dyan ng ideya. Ito nga, buong Pilipinas ang malapit ng maniwat dyan. O ba't hindi kayo magawa ng hearing dyan? Na ipatawag yan si Hontiveros. Sa Senado. Pwede nyong gawin yan. Ipatawag nyo dyan. Gumawa kayo ng ganyan. Aksyon. Yung kikubuloy niya, nagawa nyo dyan. Di ba? Ito pa kaya na inaakusahan ay presidente? Para lumitaw ang totoo, patawag nyo. Kausapin nyo. Sa Zoom man siya o umattend siya ng hearing sa Senado o sa House. Di ba? Maliwanag po yan. Bakit? Na-meke ng dokumento. Kung totoo nga. Kung peke yan. Yung sinasabi ng PDEA. Inaakusahan niya, presidente. Ba't hindi nyo magsagawa ng pagdinig dyan? Maliwanag po yan. Napakabigat niyan. Yun nga. Di ba? Kung talagang sinasabi niyong fake news yan. Kasi marami nagsasabi ng fake news daw eh. Fake news, fake yung dokumento. Diyos ko po, sabi ko. Nasuri nyo na ba? Para napatunayan nyo na fake yun. Sige nga. Comment po kayo. Yung mga nagsasalita na fake news at saka fake yung dokumento. Sino nagsabi na fake yung dokumento na yun? Nasuri nyo na ba? May sumuri na ba na dalubhasa dyan? Eksperto sa dokumento? Na masabi nyo na fake yung dokumento? Diba? Madaling mag-ganyan eh. Ito, hinahamon na kayo. Hinahamon na kayo. Na Maharlika. Patunayan nyo, peke. Dahil ako patutunayan ko na, totoo. Hindi peke yung dokumento, inilalabas niya. Demanda nyo sila. Ito lang talagang totoong totoo. Maniwala po kayo. Ito lang ang totoong totoo. Kapag nagkaroon ng asunto, dinimanda nyo si Maharlika. Lilitaw at lilitaw at lilitaw ang totoo. Bakit hindi demanda? Kibit balikat lang ang kasalukuyang administrasyon. Bakit hindi maidemanda? Dahil, babalik tayo sa sinabi ko kanina, lalabas at lalabas at lalabas ang totoo. Maliwanag po yan, ha? Lalabas at lalabas ang totoo. Kaya panawagan, idemanda nyo po. Kapag hindi nyo ginawa ng aksyon yan, hindi nyo dinimanda yan, maraming beses gagawa uli. Bakit? Pwede nilang ikuan yan eh. Ipang sangkalan. Ito, gumawa ng peking dokumento. Ba't hindi nyo na idemanda? Diba? Sige. Sagutin nyo yung hamon ni Maharlika. Sige nga. Tapos, kibit balikat lang po kayo. Wala kayong gagawing aksyon regarding doon sa mga sinabi niya. Diba? Mag-file kayo ng demanda. Kasuhan nyo yan. Kaya nga sabi nga ng mga Duterte supporter, magkaso na kayo kay Maharlika. Kasuhan nyo na yung taong yan. Yung sinasabi niyang dokumento at inilabas niya para mapatunayan. Diba? Diyan lalabas ang totoo. Kung hindi nyo kakasuhan yan at hindi nyo ididemanda sa mga ginawa niya yan, diyan din lalabas ang totoo at umiikot sa utak ng mga tao na totoo yung sinasabi ni Maharlika. Ano po? Maliwanag po ano? Kayo mga nagsasabing fake news, fake yung dokumento. Patunayan nyo.
Hindi pa nga nasuri kung ano naman pinagsasabi nyo, di ba? Hindi pa nasusuri na expert. Patunayan nyo. Di ba? May nagsuri na. O di ba? Wala pa. Patunayan nyo. Demanda nyo. At lalabas ang totoo. Demanda nyo at lalabas ang totoo. God bless po. Sana po nabigyan natin ng magandang reaction ng mga bagay nito upang patuloy tayong maging mapayapa. At sana naman nga yung mga bagay nito ay lumabas na ang totoo. Di ba? Para sa kapanatagan ng ating bansang Pilipinas. Di ba? Kasi kung isang bagay o isang namumuno ay inaakusahan ng ganito, may mga desisyon na may mga lumabas na na may mga desisyon na medyo sasablay. Bakit? Doon nga sa part na inaakusahan ni Maharlika na hindi tamang pagtakbo o hindi tamang mga desisyon. Bakit? Konektado doon sa inaakusa ni Maharlika. Sana po maging mapayapa po ang ating bansa. Salamat po at God bless. Basta lagi ko pong sinasabi po, pag mali, mali. Pag tama, magsama-sama tayo. Basta ako po, masasabi ko, para ng, di ba, totoo na, di ba, yung sinasabi ni Maharlika. Pero hindi pa ako niniwala sa 100%, pero sa laki ng mga hinahamon niya, iyan, lalabas na ang totoo. Demanda niyo po. Thank you. God bless. God bless. Thank you po.